Hi, ako po si Kay Marquez Lau, may bahay ni Jason Lau. So, I've been a nurse for 15 years. Meron na po akong dalawang anak, si Lev tsaka si Mika. So, yung pinaka nagustuhan ko sa trabaho ko ay yung pinakakatulong ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo na tinutulungan mo sila na mapagaling yung kanilang mga sakit. So, parang nasa nature ko yung gusto kong makatulong sa sarili kong paraan. Ang pinaka-challenging naman sa trabaho ko is yung, syempre dahil pasyente yung nakakasalumuha ko araw-araw, hindi lahat sila mabait sa'yo. Minsan aawayin ka ng mga bantay. Minsan, kikwestiyonin yung kakayahan mo kung marunong ka ba talaga. Sabihin nila, baka pinagpa-practicean mo lang sila. Pero yung mga bantay, sila yung madalas na aawayin ka kasi kailangan pag tumawag sila, kailangan puntahan mo sila kaagad. So, iniisip nila na parang wala kaming ginagawa. Kasi nag-start ako mag-alaga ng mga babies. So, yung happy memories ko, yung makita mong makauwi sila ng magaling na, yung lumaki na sila. Kasi makikita mo yung mga magulang sa kalsada. Sabi niya, ay ma'am, di ba ikaw yung nag-alaga nila? Pero nagpapasalamat sila. Ay, malaki na ma'am yung anak ko. O kaya sabihin nila sa'yo, ay ma'am, di ba ikaw yung taga-Pico, sabi niya. So, nakakatuwa yung ma-recognize nila yung serbisyo mo bilang nurse. Thankful lang kasi may nakakapag-recognize na hindi hindi sayang yung pagod tsaka puyat kasi yung trabaho namin nakakapagod physically, tapos demanding din kasi makita sila na makauwi ka agad, nabuhay pa yung pasyente mo, yun yung napapasaya. Nag-iyak. Okay. Nagpapasaya yung pag nabalitaan mong namatay yung pasyente. Naalala ko yung memories na sabi ko, Lord, bakit? Parang kailangan nilang mamatay. Kasi minsan parang wala silang kakayahan magbayad financially. Kaya meron akong iniyakang pasyente noon na parang gini-question ko si Lord. Pero ayun, ganun pala yung yung maging nurse na sabi nga nila, maswerte yung nurse kasi nakita mo yung yung buhay, tapos nakita mo rin yung patay. So, yun yung moments na ipangalak yung baby, na nakita mo sila, tapos ikaw rin yung naka-witness na namatay sila. So, yun. Nakapagpasko sa bahay. So, nagtatampo yung nanay ko. Pero, yun nga, alam nila na syempre pag nurse ka, holiday, magbagyo, parang kahit anong mangyari, dahil yan ang trabaho mo, duty ka talaga. So yun. So marami akong namimiss na reunion. Look forward ko na pag-uwi. So yung joy ko na lang is matulog. Matulog kasi pagod na. Pero the next day, syempre may off ka. Makakasama mo na sila. So yun yun. Usually, kasi nag-devotion kami. Tapos pinagpipray yung bawat isa. So yung nilook forward ko yung makasama lahat. Kasi yung mama ko nasa Hispaniola, si Papa nandito. Tapos kumbaga ito yung time na magkakasama kami lahat. Naisip ko kasi pag Christmas, siya what's the reason why you celebrate Christmas? Yung di ba nirecall natin yung birth ni Jesus?
na siya yung greatest gift. So, yun. Parang there's no other reason to celebrate kundi si Jesus lang. Diyan naman si Lord, parang siya yung greatest gift na na-receive ko sa buhay ko. Actually, meron ako sinira na preso. So, wala siyang, parang never siyang binisita. So, yung bantay niya, jail guard. So, pag nagbibigay akong gamot, kinakausap ko. Wala kasi nagkakausap sa kanya. So, sabi niya sa akin, baka meron daw akong chance to pinapahanap niya yung kamag-anak niya na nag-take ako ng risk na mag-share ng gospel. Sabi ko, Kuya, pag namatay ka, sure ka na ba na saan ka pupunta? So, sabi niya, salamat ma'am kasi walang kumakausap sa akin. So, natawa ako kasi hindi dahil namatay siya, kundi natawa ako dahil nakapag-share ako ng gospel sa kanya bago siya mamatay. Maging thankful sila kasi binigay ni Lord yung opportunity na gamitin sila makapag-minister sa mga may sakit. So, ipakita mo yung pagmamahal ni Jesus sa pamagitan ng serbisyo tsaka ng sarili mo. Ito favorite verse ko since college. Sa Colossians 3:23, whatever you do, do it for the Lord and not for men. So, yung serbisyo na ginagawa ko, parang ini-encourage tayo ni Lord na always give your best. Sa mga katulad ko na minsan hindi nakakasama yung family tuwing Pasko, OFW, ano pa ba, policemen, doktor na, ayun din, pag emergency tinatawag, isipin mo na lang yung hindi mo ito ginagawa para sa tao, kundi ginagawa mo para sa Diyos. So, Merry Christmas, Advance Happy New Year, God bless everyone po.